Isang mapagpalang araw mga kapatid ko kay Kristo. Sa nakaraang linggo ay ipinagdiwang o ginunita ng mundo ang tinatawag na araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa, kung saan binago ng sistema ng ekonomiya ang takbo ng mga paggunita na ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa tinatawag na Halloween. So ngayon, gusto kong magbahagi sa inyo ng isang mahalagang bagay tungkol sa kamatayan. Ayon sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa tekstong ito mula sa Biblia ay makikita natin ang 5 katotohanan tungkol sa kamatayan. Kapag nalaman natin ito ay lalo nating mapapalalim ang ating pangunawa upang mapaghandaan ang kamatayan ng bawat isa. Bagamat batid nating walang sino man ang nakakaalam kung kailan ito darating, dahil katulad din ito ng muling pagbabalik ni Jesucristo sa alapaap upang kunin ang mga nasa sa Kanya. Isa-isahin natin ang 5 katotohanang ito tungkol sa kamatayan. Una, it is appointed. Death is unavoidable. Itinakda, hinirang, at hindi maiiwasan. Ito ang unang katotohanan. Alam nating lahat mas gugustuhin ng tao ang mabuhay kaysa mamatay, maliban na lang sa mga napaghandaan na ang kanilang kamatayan. At sino kaya ang mga iyon? Ngunit maging Kristiyano kapag tinanong kung handa nang mamatay anytime, mag-iisip yan, sabay sabing, ay, huwag muna naman, sana. May plano pa si Lord sa akin. O, not now, Lord. We have a birth control, but not death control. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala ng ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Iyan ay ayon sa aklat ng Ecclesiastes 12 verse 6. Sa kamay mo'y magwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 singkad, minsan na may 80, kung kami malakas. Yan naman ay ayon sa aklat ng Salmo 90 verse 9 to 10. Ang mga katagang ito ay kadalasang sa mga burol lamang inilalaan. Ganon din ang kapahayagan nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat tayo, sa lalong madaling panahon, ay dapat na panatilihin ang isang personal, hindi maiiwasan na pakikipagtipan sa kamatayan. Tandaan ang salitang personal, face to face, ay walang representation o proxy. The good deeds and labor of your whole family for the glory of God is not exactly enough to save you from the wrath of God. Remember that only your personal and direct relationship has been considered by God. For men, you are no exemption. Para sa lahat, walang sino mang makakaiwas. Sa katagang ito ay hinirang para sa mga tao ang isang beses mamatay. Ay matatagpuan natin ang 2 katotohanan na hindi ikaw o ako ay makakaiwas. Noong sinabi sa Hebreo 9:27 ito, napakaliwanag na ito ay para sa lahat, lalaki, man o babae. At maaari mo rin palitan ang salitang tao ng mismong pangalan mo. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay namumuhay sa kanilang buhay na tila sila ay mayroong exemption sa panuntunan ng kamatayan. Maliban kung ang pangalawang pagdating ni Jesucristo ay mangyayari sa iyong buhay. Ikaw mismo ay hindi maaaring maliban sa kamatayan. Sa lahat ng kasaysayan ng tao, ang Biblia ay nagsasabi lamang ng 2 exemption.
Ang isa ay si Enoch at ang isa pa ay si Elias. Ihambing ang Juan 21:18-19. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ay nagbibihis para sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Gayunpaman, ang tanging paraan upang malampasan ang kamatayan ay ang pagharap sa kahatulan ng bawat isa. Anong kamatayan ang tinutukoy dito? Ang ikalawang kamatayan. Meron ba ito? Oo. Sa Pahayag 21 verse 8, makikita natin rito ang kasasapitan ng bawat isang lumabag sa panuntunan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Tandaan, kung ang batas ng mundo ay nagsasabing no one is above the law, likewise to God. Once to die, you only die once. Isang beses lang mamatay, tayo ay minsan lang mamamatay. Sa mga salitang ito ay hinirang para sa mga tao ang isang beses mamatay, ay makikita pa rin natin ang ikatlong katotohanan. Sa salitang isang beses ay katotohanang nagsasabing wala nang ikalawang pagkakataon sa buhay at kamatayan. Ito ay minsanang pagkakataon lamang. Sad to say, ngunit ang daming tao sa mundo ang hindi nakakaalam sa bagay na ito. At kahit alam nila, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan sapagkat nabubulag sila sa mga offers ng mundong ito. Ang sinasabi ng mga inclined sa mundong ito, minsan lang mabuhay, enjoy life, because they are still ignorant in the right way to live that precious gift of life God had given to them. As Christians, we die only once, at sigurado akong pinaghahandaan natin ito dahil alam natin, after our pilgrimage in this world, we will face our Savior and Creator. And I'm sure no one among us should waste our life. That is according to 1 Peter 2 verse 11 to 12. Huwag din nating ipagmayabang ang bukas dahil hindi natin alam ang mangyayari sa atin. That is according to James 4 verse 13 to 17. Wala ding reincarnation na nabubuhay tayo ng sunod-sunod na buhay sa mundo. But we can be born again, spiritually, not physically. That is according to John 3 verse 1 to 21. And after this, death is not the end. At pagkatapos nito, ang kamatayan ay hindi katapusan. Sa mga katagang ito, at pagtatapos ay ang paghuhukom, ay kinapapalooban ng ikaapat na katotohanan na ang kamatayan ay hindi katapusan. Nang sabihin ng Hebreo 9:27, pagkatapos nito, inilalagay nito ang buhay at kamatayan sa isang pananaw na nagtatampok ng kamangha-manghang pag-asa at sa kabaliktaran nitong kalalagayan. May isang lumang anunsyo ang nagsasabing ang kamatayan ay hindi sadyang permanente. Ngunit sa isang kahulugan ng kamatayan ay hindi permanente sa lahat. May isang bagay na pagkatapos ng kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay nagsasabi ng kamatayan bilang isang pagtulog, sapagkat ito ay isang pansamantalang kalagayan ayon sa aklat ng Juan 11 verse 11 at sa aklat ng unang Tesalonica 4 verse 13 to 18. Para sa mga naghahanap at sumunod kay Kristo, may mamamalagi sa kabila ng kamatayan, isang mana na hindi mawawala, nakalaan sa langit, ayon sa aklat ng unang Pedro 1 verse 3 to 9. The judgment, death is your destiny's door. Sa mga salitang pagkatapos nito ay paghuhukom, ay matutunghayan natin ang ikalimang katotohanan na ang kamatayan ay ang pinto ng iyong kapalaran.
Walang ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Ang mga Hebreo 9 verse 27 ay nagsasabi sa atin kung ano ang mga meron pagkatapos ng kamatayan. Ang paghatol. Ngunit ang mga na kay Kristo ay hindi dapat natakot o matatakot. Walang hatol na kaparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo. Yan ay ayon sa Roma 8 verse 1. Paano ka makakapunta kay Kristo? How do you get into Christ? Sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng bautismo, ayon sa aklat ng Galatia 3 verse 26 to 29. Ang mga tumanggi o nagpapabaya na iyon ay binibilang bilang di makadiyos, hindi relihiyoso, at hindi nakahanda. Meron sila ng lahat ng uri ng takot. Yan ay makikita natin sa aklat ng Juan 5 verse 28 to 29 at sa Matthew 25:31 to 46. Para sa ating pagtatapos, it is appointed for man once to die, and after this, the judgment. Death is appointed, and you are no exemption. You only die once, and death is not the end. It is your destiny's door. Therefore, live your life to the fullest. Serve and worship God while we are young. Prepare ourselves to face our Lord the moment our appointment will be called. Remember that death will never be an accident. It is an appointment that only God knows when it is. My fellow brothers and sisters in Christ, hold on your grip to the wonderful and great promises of God. If death will not come soon to us, then Jesus will be coming soon. Thank you for this wonderful opportunity that I am once lost, but now I am found, and declaring that anytime my name will be called. And I am proud to say that, yes, my Lord, I am booked and ready to take my ride for the flight. May everyone be encouraged, empowered, and strengthened by these words of God. God bless everyone.